Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Thursday sa ating pong lahat at sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, o magandang madaling araw, anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon, ay lagi po niyong tatandaan na kayo po'y minamahal ng Diyos at labis siyang nagmamalasakit at nagnanais na tayo i-bless na mainam. Ako po muli ang inyong likod kay Kristo, si Brother Marlon Diego nag-aanyaya. Sa loob ng isang oras ay magsama-sama tayo na unahin natin pong Diyos, put God first and you will never be last. Atin po simulan ang ating pong araw na umaawit papuri sa Diyos, nananalangin at nag-aaral ng kanyang mahalagang mensahe. Na alam natin, intentional at personal ang kanyang mahalagang mensahe ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ating binabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon sa pamagitan po ng Google Meet. Magandang morning po sa inyo. Happy Thursday. Sa ating po mga kapatid sila Sister Marical, Ate Edith, at gayon din sa aking sambahayan. Ayan, magandang morning. Kung mayroon kayong gusto i-shoutout, sige po, mag-shoutout po kayo. Feel free na kayo po ay bumati din naman. Go ahead po. Isang magandang maulang umaga po ng Thursday mga kapatid. Showers of blessing po yan. Salamat po sa panibagong buhay at lakas. Salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na patnubay sa bawat sa atin. God bless po sa ating mga kapatid sa Facebook Live, YouTube, dito sa Google Meet. Gising-gising na po tayo sapagkat kailangan po natin ng lakas at ilaw. Ito po yung ating morning devotional. God bless us all. Amen and amen. Maraming salamat sa inyong pong pagbati. Ganun din natin pong binabati ang mga nasa FB Live na natin, sa live streaming po natin. Andyan si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. Good morning po. God bless us all. At si Sister Imelda, showers of blessing to all. Happy God first morning everyone. Every greeting is a blessing. Happy Thursday to all FB Live and Google Meet and God's messages of love. Thank you, Lord, for your guidance and protection every day. Thank you for all the blessings. At ganyan din, si Ate Mary, kasama rin natin at bumabati. Sabi niya, God first morning po sa lahat. God bless our devotional. God bless the family. Amen and amen. Opo. At patuloy nating idalangin ang bawat pamilya. Opo. Na ang pag-iingat, gabay ng ating pumala Diyos ang kanyang igawad sa mga pamilya. At ganyan din po si Sister Flor Sanoria ay bumabati rin ng good morning po. Kung kayo po ay nasa FB Live na, ay maigi po na maglagay din ng inyong po mga komento. At sisikapin po namin na ito po ay babasahin upang sa gayon ay ma-recognize namin ang inyong mga presensya po diyan. Okay, so ngayon ay nakikita nyo muli ang mukha ko. At dahil na babalik na po tayo sa ating pong natin pong pagsasahimpapawid. Kaya nga lang ay dito po sa aming ay medyo nangangapa-ngapa pa. Nagbago yung kanyang format. Wait lang po. Okay, so hindi ko masyadong mabasa itong mga komento. Ayan, okay. Okay, so hayaan nyo din natin pong babatiin ang ilan sa mga nagkomento, nag-react, nag-share ng video kahapon. Atin pong minabati, yung pong mga naisulat natin. Wait lang po, ilagay natin dito. Ayan, si Sarah Uldi Castro, Sister Joy Villarosa, Sister Arsenio Merioles, Sister MJ, Sister Bioli Esparraguera, at ganyan din ang ating kapatid Rogin Pajares, Sister Leani Gregorio Evangelista, Sister Anelia Cabahit, Brother Jerome Lotimas Mox Tolentino, at ganyan din si Mark Perny Garcia, na aking pong mga kasamahan sa hanap buhay, Sister Lynn Rose, at ganyan din si Marvin Marcos. Yan, mula po sa isang shared post po. Yan, thank you so much at napakalaga po ang ating pag-share. Magandang morning at happy Thursday, Sister Nora at sa inyo pong buong family. Magandang umaga po. Happy Thursday sa inyong Brother Marlon, Sister Marical, Ate Edith, Sister Melda. Good morning, po. Happy morning devotion na sa lahat.
Yan, thank you so much sa inyo pong pagbati. Gayon din natin binabati rin ang ating kinabibilangang distrito, South Bataan District, sa panguna natin pong District Pastor, Pastor Reyes Cabusa, at gayon din po sa ating kinabibilangang Area 3 na ang ating Area Coordinator, Pastor Markil Sarabia, at binabati ang ating mga kamag-anakan ni si Melda, ang aking pong mga kasamahan sa hanap buhay. Mga katubig, gising-gising na po at tayo po ay mag-morning devotional muna bago tayo maging abala kung saan-saan man. At ang napakaigi na atin pong kakatagpuin ating mahal na Diyos. At tayo ay magre-refresh at kukuha ng kalakasan na sa buong maghapong ito ay atin po itong mapagtagumpayan, malagpasan natin sa tulong at kapangyarihan natin mahal na Diyos. Ganyan din natin po pinasasalamatan ang ating pong mga ginigiliw na tagsubaybay at mga ating walang matyatsyaga at sakripisyo natin pong mga sponsors, ano po, ang ating mga katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Thank you so much po sa inyo at may God bless you po. At naway bubuhos ang blessing po sa inyo. Gayun din natin pong pinasasalamatan ng ating pong magigiting, matsatsaga, masisipag po natin mga sharers. Thank you so much po. Sila Sister Pereyes, Tita Lolet, Ate Senis Talita, Ate Edith Jones, Sister Ate Juby, Mikit-Pikit, Sister Jennifer Casimo, Sister Nora Arena, Ate Sara Lim, Sister Mary May Espiritu, Sister Melda Diego, Ate Tessie Luber, at gayon din po ay Sister Raquel Mendoza. Okay, ating binabati rin ang narito sa FB Live na bumati. Wait lang po, ayaw lumipat. Ayan. Okay, so nandito rin si Sister Mary May Espiritu at bumabati good morning po. At si Nanay Juanita Rabos Kabakungan, good morning po. Happy Thursday po sa lahat. God bless us all. Sister Emma Halos Doniego, God first morning po sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo. God bless us all. At gayon din kay Ate Rita Hornal, good morning po sa lahat. God bless. Yan, thank you so much sa inyong pong patuloy na pagsubaybay. Nawa ay sama-sama nating masiglang katagpuin ng ating pumala Diyos. Tapos po natin time check, alas 5:54 na ng umaga. Kaya nga po tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na at hali na po. Tayo po ay mag-morning devotional na. Isama po ang buong family sapagkat God loves the family. Opo, pinagmamalasakitan niya ang buong pamilya at ninanais niya na lahat yan, ang buong pamilya ay maipagsama sa sangkalangitan na siya kanyang inihanda upang ating pong panirahan. Kaya nga, tayo rin ay magmalasakit po sa ating pong mga kapamilya, mga minamahal ko. Atin po silang isama sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Manuel ay ating sasabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Bago tayo umusad, tayo po muna ay muling manalangin sandali. Ang manaming banal, kami po ay handa na upang tumanggap ng iyong pong maaga, kompleto at masaganang blessing. Nawa ang inyong salita ay amin pong matanggap ngayon ang spiritual na almusal ay maging aming kabusugan at kapakinabangan. Nawa o Diyos, ang inyong banal na spirito ang muli niyo pong isugo upang kami po ay turuan. Ihanda kami sa pakikinig. Ihanda kami sa pagtanggap at pagkakabuhayan ng inyong mga salita, ang mga natatanging kayamanan na nais niyong iparating sa amin. O Diyos, ay amin pong matagpuan. At nawa ay ito po ay ma-apply namin sa buhay po namin. At gayon din ay makapag-share kami sa aming kapwa, kundi hindi lamang kami ang tumanggap ng maaga at kumpletong blessing, kundi sa pamamagitan ng pagbabahagi ay ito rin po, o Diyos, ay maging kapakinabangan ng aming pong kapwa-tao. Ang inyong manghel nawa, ang inyong italaga upang kami po ingatan at bantayan, huwag kami mapasok ng tukso. Makatapos po kami at aming masasabi, kayo ay aming nakatagpo at napakinggan namin ang iyong tinig at kami po ay nabiyayaan. Inyo pong ipagpatawad nawa ang aming pagkakasala, dakilang Diyos. Ang lahat pong ito inihiling alang-alang sa bantamis at dakilang pangalang ang Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay. Magandang morning, Ate Sara, at gayon din kay Sister Raquel at sa inyong pong buong family. Good morning. Good morning po. Happy Thursday po sa lahat. Happy morning devotional. God bless po sa lahat.
Yan, thank you so much sa inyo pong pagtugon at binabati rin natin po sila Sister Marilyn Kibael Malimban Legaspi all the way from Liang. Good morning everyone. Okay, so hayaan nyo natin pong share sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito po'y karugtong ng kahapon. Kaya nga aking pinipigil mga kapatid ang mga paglalahad ng mga kasaysayan ni Cain at ni Abel, para hindi maging spoiler ang aking dating. At ngayon, sapagkat may karugtong po ang atin pong mga babasahin. Okay, so ngayon ay atin pong ipagpatuloy ito pong kasaysayan ni Cain at ni Abel. At nawa, mga minamahal ko, habang atin pong binabasa ay samahan po natin ito ng paggamit ng atin pong pangatwiran, atin pong suriin, atin pong ireplekan ang atin pong mga mababasa at mapakikinggan, lalong-lalo na samahan po natin ng napakaraming prayer, mga minamahal ko, na kung saan ang nais na mensaheng iparating sa atin ng ating pong mahal na Diyos, ang kanyang aral at mga pangaral ay atin pong masagap at maging kapakinabangan natin. Ang pamagat, ang galit ni Cain. Nagtapos tayo kahapon, mga minamahal ko, na kung saan yung dalawang altar ay ginawa, dalawang paniniwala ng bakit ginagawa ang paghahandog, at ang dalawang paghahandog ang ating pong nasumpungan kahapon na ating pong pinag-usapan. Nakita natin kung paanong kaya tinanggap ng ating pong mahal na Diyos yung kay Abel, samantalang yung kay Cain ay hindi tinanggap. Okay, so bakit hindi tinanggap? Sapagkat tama ang ginawa ni Abel. Kung ano hinihingi ng Diyos, yun po ang kanyang ginawa. Samantalang si Cain ay yung kung ano ang gusto niya, yun ang kanya pong inihain. Okay, so ito na po ngayon ang kasunod. Okay, hindi linggid sa kalaman ng Panginoon ang sama ng loob na itinatangi ni Cain. Ngunit nais niyang pag-isipan ni Cain ang kanyang landas at na nakakumbinse sa kanyang kasalanan, magsisi at ituro ang kanyang mga paa sa landas ng pagsunod. Alam nyo, ganyan din po ang Diyos sa atin, Pagka tayo po ay nakakagawa ng mga pagkakasala, ay hinahayaan ng Diyos na magkaroon tayo ng realisasyon. Kaya nga minsan pinapahintulot ng Diyos na yung consequences, actually, hindi minsan, lagi na lamang yan, na yung konsekwensya ng pagkakasala ay kailangan po natin maging karanasan. To make us realize na kung saan ay yung ating mga maling desisyon, yung mga ating pong mga maling ginawa, yung ating mga maling sinalita na hindi man lang pinag-isipan, hindi man lang ikinonsidera sa Diyos, ay meron po itong balik na kung saan ay hindi para tayo ay dalhin sa paghihimagsik, kagaya po ng nangyayari dito kay Cain, kundi upang ito po ay atin pong mapag-isipan na mali ang ating ginawa, magsisi at manumbalik sa Diyos at magkaroon ng isang pagnanais na sundin ang Diyos. Sabi nga we learn from our mistakes. At para tayo matuto, kailangan ay merong pagbubulay-bulay. Kaya napakahalaga po, mga mahal ka kapatid, na yung pong mga konsekwensyang iyan ay ating pong napagbubulay-bulayan. Walang dahilan para sa kanyang galit na damdamin sa alinman sa kanyang kapatid o sa kanyang Diyos. Ito ay ang kanyang sariling pagwawalang bahala sa malinaw na ipanahayag na kalooban ng Diyos ang naging dahilan ng pagtanggi sa kanyang handog. Ang handog ni Abel ay tinanggap, ngunit ito ay dahil sa ginawa ni Abel sa bawat partikular na kung ano ang hinihiling sa kanya ng Diyos na gawin. Hindi nito aagawan si Cain ng kanyang pagkapanganay. Mga kapatid, mag-reflect tayo dito, Madalas sa buhay natin, nangyayari sa atin, totoo po ito. Siguro mamaya ay makaka-relate po tayo. Minsan mga kapatid, obvious na nakasalanan natin yung mga pangyayari at yung mga balandra sa atin, yung mga balik sa atin ay dahilan doon sa ating pagkakasala. Yung ating pong pagsuway sa kalooban ng Diyos, yung hindi natin pagkonsidera kung anong nais niya, bumabalik po yan. Ngayon, ang problema, mga kamahal na kapatid, ang balik ay kagaya po nito, ginagawa natin yung ginawa ni Cain.
na imbes na kilalanin na dahil kaya nangyari yon dahil sa ating sariling kagawan, ang ginagawa natin, sinisisi natin sa iba. At gayon din, mas lalo, much worse, sinisisi natin sa Diyos. Ngayon, halimbawa, ganito. Alam ko makaka-relate po kayo dito at mayroon kayong maaalala, no mo? Mga kapatid, ito ba na karanasan natin o karanasan ng iba na ating nasaksiyan? Nariyan nagkasakit. Pero yung kanyang pagkakasakit ay dahil sa maling paraan ng pamumuhay. Naglatag ang Diyos at alam natin na nilatag ng Diyos yon, yung batas kalusugan, yung tamang paraan ng pamumuhay, yung pagkain at pag-inom, yung ating pong pagtulog, yung ating pag-ehersisyo, hindi natin ginawa. Ngayon nung tayo nagkasakit, aba, ang sisi sa Panginoon, Panginoon, bakit mo naman sa akin to ginawa? No? Oo nga, naglilingkod ka. Ikaw ay kasama at aktibo sa mga paglilingkod. Tanong, yung batas kalusugan, sinunod po ba natin? Okay, ngayon, yung pagsisi ay sa ating pong Diyos na. Ngayon, halimbawa na lamang. Isa pang halimbawa, mga kapatid, sa ating pagiging active sa church, meron tayong nakakitaan na hindi maganda, hindi maayos sa ating pong kapatid. Tanong, meron po bang perpektong tao? Hindi ba? Wala. Lahat po tayo ay nakikipaglaban. Meron tayong mga kahinaan. Ngayon, na sinasabi natin na tisod tayo sa kapatid. Hindi na tayo nag-church. Ngayon ang sisi, doon sa kapatid, ay kasi yung kapatid natisod ako. Ang tanong, sino ang nawalan? Bakit nadamay po yung Diyos doon sa atin pong pakikipagtagpo sa Diyos? Yan po ang sinasabi ng atin pong binabasa ngayon, mga kapatid, no? Madalas ang paninisi sa kapwa, yung paninisi sa atin pong Diyos, hindi po dapat sapagkat kung ating susuriin, ang nagdidesisyon po, tayo po yon, mga kapatid. Kaya nga ito'y nangyari dito po kay Cain. No po, ay nagalit doon sa kapatid, nagalit doon sa Diyos. Nako, ano pong nangyari dito sa kanyang pangatwiran? Okay, tingnan po natin. Kaya't ang mga bagay ay malinaw na ililatag sa harap ni Cain, ngunit ang kanyang pagiging palaban ay napukaw dahil ang kanyang kurso ay kinustyon at hindi siya pinahintulutang sundin ang kanyang sariling malayang idea. Alam nyo, ano nangyayari to, mga kapatid? Ganito. Kasi ako nakaka-relate din ako sa gantong karanasan, mga kapatid. Andyan na yung pagkakamali. Bumalanda na sa iyo yung mali mong desisyon na hindi mo kinonsidera ang Panginoon. Ngayon, merong nagsabi sa iyo ng mga pangyayaring ito na pino-point out yung anong dahilan ng konsekwensyang iyong kinakasangkutan. Maayos naman ang pagsasalita, okay naman, pero ang tendency, galit na galit ka dun sa tao. Bakit? Kasi po, mga minamahal ko, ang mahirap nating tanggapin yung i-point out sa atin ang ating mga kamalian. Sino po sa inyo magsasabi na napakadaling magpatawad? No po, yung agad-agad na we forget and we forget. Sino po sa atin? Okay. Yan po ay napakahirap gawin kundi tayo tutulungan ng Diyos. Ganon din po sa pagtanggap ng ating mga pagkakamali. Magkaminsan, sabi nga sa biro-biroan ng mga kalalakihan, ang sabi ay, walang aamin. Kahit anuman ang mangyari, walang aamin, mga minamahal ko. Yan, kapag at bakit? Naipupuntos po dito, brought out po dito yung kamalian natin. Yung ayaw natin na kinu-question tayo. Ayaw natin na tayo tinatama, mga minamahal ko. Yan ang likas ng tao. Ang sabi dito, siya ay nagalit sa Diyos at nagalit sa kanyang kapatid. Siya ay nagalit sa Diyos dahil hindi niya tinanggap ang mga plano ng isang makasalanan kapalit ng mga banal na pangangailangan. At nagalit siya sa kanyang kapatid dahil sa hindi pagsang-ayon sa kanya. Ayan ang nangyari. Ang gusto, konsintihin ang kanyang ibig, mga minamahal ko. Ang gusto, palitan ng gusto niya ang gusto ng Diyos. At kapag ka nagkaganon, ang Diyos ay tamimi na lamang at tahimik na lamang na tanggapin yung kanyang ibig. Ganun po ba, mga kapatid? No, yun po ba ang dapat? Actually, ito'y nangyayari sa kapanahunan natin. Yung gusto natin, yung gusto lang natin ibigay, na gawaing paglilingkod. Yung ating pong gusto namang oras,
Yun lamang ating ibibigay. Yung gusto lang natin na ipagkaloob na ating pong mga handog at mga ikapo, mga minamahal ko, yun lamang ang ating pong gusto ibigay. Kamusta naman ang gusto ng Diyos? Nasunod po ba ang kanyang gusto? Ngayon, ito yung nangyari kay Cain, no? Yung kanyang pagpilit ng kanyang ibig, no po? Yung kanyang dito sa kanyang kapatid ni Abel, kanyang kapatid na si Abel, ay ang gusto, sang-ayunan ang ibig niya. Kasi, tingnan po natin, basahin po natin yung susunod nating babasahin dito. Okay. Bakit siya nagalit? Okay, ito po. Inanyayahan ni Cain si Abel na lumakad na kasama niya sa parang. At doon ay binigkas niya ang kanyang kawalan ng panampalataya at ang kanyang pag-ugol laban sa Diyos. Para bang nagkaroon po ng heart-to-heart talk itong dalawang magkapatid, na kung saan ay sinasabi ni Abel yung pagkakamali na kanyang nagawa. Po? Ang sabi po dito ay ganito, inangkin niya na siya ay gumagawa ng mabuti sa paglalahad ng kanyang handog at habang siya ay nagsasalta laban sa Diyos at paratangan ng kanyang katarungan at awa sa pagtanggi sa kanyang sariling handog at pagkatanggap ng kanyang kapatid na si Abel. Mas mapait ang kanyang damdamin ng galit at hinanakit. Ipinagtanggol ni Abel ang kabutihan at walang kinikilingan ng Diyos at inilagay sa harap ni Cain ang simpleng dahilan kung bakit hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Ang katotohanan na si Abel ay nakipagsapalaran na hindi sumang-ayon sa kanya at kahit na umabot sa punto na ituro sa kanya ang pagkakamali niya ay nagpagulat kay Cain. Yun po ang naging sitwasyon sa kanilang pag-uusap, mga minamahal ko. Hindi sinang-ayunan ni Abel ang maling gawa ni Cain. Ano pong sinasabi sa atin? Mga kapatid, kapag ka mali-mali, kapag ka tama-tama. Kaya nga kung ikaw ay tama, kahit ikaw mag-isa, ay tindingan nyo po ang tama. Kaya lang, meron po kasabihan, if you can beat them, join them. Naku, wag nang mangyari sa isang Kristiyano ito, na kung saan ay kapag ka hindi natin matalo ang pagkakamali, ay sasama na lang tayo sa pagkakamali. Kundi bagkos, mga minamahal ko, ay manindigan kung anong tama. Alam nyo, itong istorya na ito, ay naalala ko ang sabi ng Juan 3:18 hanggang 19 hanggang 21. Na kung saan sabi, dumating ang ilaw ng sanlibutan at ang ilaw na yan ng ating Panginoon Jesus. Ngunit, hindi nila tinanggap ang ilaw kundi lumayo sa ilaw. Sapagat bakit? Sapagat ayaw nilang mahayag ang kanilang maling mga gawain. Ganun po ang nangyayari sa katauhan, mamnaman ko, at kagaya po ng ating po pinag-uusapan ng nililiwanagan sa pamagitan ni Abel, ang kanyang kapatid na si Cain, ay nag-umigting ang kanyang pagkagalit. Sapagat nga, gaya ng nabanggit ko, mga minamahal ko, ayaw natin mahayag ang ating mga pagkakamali. Minsan, ganyan din tayo. Lalong-lalo na po sa ating po mga darling sins. Pansinin nyo, mga kapatid, gusto ko pong mag-reflect tayo dito. Pansinin nyo po. Kapag tayo nagpe-pray, pansinin nyo kung paanong prayer ang ginagawa natin doon sa mga kasalanan na nag-i-enjoy pa tayo. Half-hearted, mga kapatid. Halos hindi natin mabanggit yung kasalanang iniingatan. Yung ayaw natin galawin. Halimbawa na lamang yung ating pong madalas na nababanggit, yung pong mga paggastos ng hindi tama, yung gusto natin. Madalas na iyan po ang nagiging sanhi. Ba't hindi natin may panalangin ng Panginoon? Supilin niyo po ang aking pong nais at ang kalooban niyo mangyari. Na gwardyahan niyo po ang aking mata, ang aking mga kamay upang makagastos ng mga bagay na hindi ko kailangan. Yan, medyo half-hearted, no? Ang madalas natin po nagpe-pray in general, mga minamahal ko, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Pero nasubukan na po ba natin na i-single out yung atin pong mga pagkakasala na iniingatan? Alam po natin yun, may kanya-kanya tayong ginagawang Diyos-Diyosan. Pero ang hirap-hirap natin na ipanalangin yon. Bakit? Ayaw ba natin tanggalin yon? Halimbawa, yung ating pong pagkahumaling sa mga libangan ng mundo.
Ay nakikita natin na nakukonsume na nito, ang daming oras na nito na kinukonsume yung dapat sana'y oras natin sa Panginoon. Pero naipanalangin po ba natin na ito ay tanggalin ng Diyos? Kasi bakit? Ayaw natin maliwanagan yung atin pong mga pagkakasala. Sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon, nahahayag po yan. Opo? At ito po ang nangyari dito kay Cain. Imbis na makinig doon sa kanyang kapatid, ay nag-umapaw pa ang kanyang galit. Ang sabi daw, ang katwiran ni Cain ay nagsabi sa kanya na si Abel ay tama nang magsalita siya tungkol sa pangailangan ng pagharap ng dugo ng isang pinaslang ng biktima kung gusto niyang tanggapin ang kanyang sakripisyo. Opo, nung pag-uusap nila, dumating sa kanya ang katotohanan na tama ang sinasabi ni Abel. Pero anong nangyari? Ngunit, ipinakita ni Satanas ang bagay sa ibang paraan. Hinimok niya si Cain sa isang galit na nakakabaliwan hanggang sa mapatay niya ang kanyang kapatid. At ang kasalanan ng pagpatay ay inilagay sa kanyang kaluluwa. Yun, doon po umantong ang kanyang galit, kung saan pinatay niya ang kanyang kapatid. Dahil sa katwiran? Hindi. Dahil sa pagnanais na yung kasalanan ay ipagtanggol. Kaya napakadelikado po, mga minamahal ko, ang pag-iingat ng pagkakasala, na kung saan ay nililiwanagan na tayo ng salita ng Panginoon, ayaw pa nating maliwanagan. Humahantong ito sa mas malala na pang pagkakasala. Kaya makikita nyo, mga minamahal ko, nung una pang panahon, reading between the lines, reading behind the lines, reading through the lines, mga minamahal ko, makita natin na mayroon na pong kautusan sa panahon nila, hindi man nakasulat sa bato, pero may kautusan na pong sinusunod. Kasi, paano magkakasala ng pagpatay kung walang sinabing utos na huwag kang papatay? Ayan. So, yan po ang ating pong pag-aaralan ngayon, ang galit ni Cain. Kaya nga, mga minamahal ko, gaya ng nasa banggit ko, no po? Kaya pinipigil ko kahapon ang aking pagsasalaysay sapagkat meron pong mga karugtong ang ating pong mga babasahin. Okay. Ano po ang ating natagpuan na mga mensaheng nakapaloob dito sa ating pong pag-aaralan? Paano natin siya may apply sa ating pong mga pang-araw-araw at practical na pamumuhay? Okay, Ate Edith, sige po, go ahead. Thank you so much sa panguna. Magandang morning po. Happy morning po sa mga kapatid. Napakaganda ng sitwasyon ni Abel at saka ni Cain. Yung paglapit sa Panginoon at yung pagbibigay handog sa ating Panginoon. Yes. So, ang ano ko po dito is parang sa atin po na mga pamilya-pamilya, may mga kapatid tayo na hindi nakakasunod. Basta sa pamilya po na ganun. Tayo po, as member ng isang pamilya, ayaw po na, kagaya ng ginagawa ni Abel, Yes. minumungkahi niya na yung kamalian ng kanyang kapatid. Para ito po is, kung makikinig sa kanya, is maaakay niya towards sa ating Panginoong Diyos Yes. na matanggap ang kanyang pagkakamali. So, ito po, may mga tao po talaga na kumbaga is talagang lugmok siya, hindi siya nagsisik ng kagaya ng kay nga na hindi, kung baga sa atin, may pamilya ka sa pamilya ka tumakbo, kaya huwag sa kaibigan. Yun po yung kasi sometimes kung sasabi ko nga, kung sa mga kaibigan, kasi ako po din naman talagang may mga kaibigan din. Hindi man malawak yung mga kaibigan ko, pero pangunahin pa rin ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, bago ka tumakbo sa iyong kaibigan, pero siyempre may pamilya din ako. So, siyempre, kung magpapatulong ka, may hindi tama na alam mong or hindi mo alam na mali na pala yung iyong ginagawa at mayroon kang Diyos, may pamilya ka na isipin mo ang pamilya mo na i-guide ka ng pamilya mo na ang kaibigan po kasi, Brother Marlon, yes, best friend mo sila, ganon, di ba? Pero itong may dalawang kumbaga sa piso nga, sabi niya may dalawang muka, may back and the front.
And then, kung ang isang kaibigan mo is hinihikayat ka, he's not really your friend. Hinihikayat ka niya sama-sama. Sama-sama. Ah, Yes. mayroon nandyan din si Satanas, yung ang mali ang pinapahiwatig niya sa iyo at hindi mo nakita yun. Ngayon nakita ni Cain na ay ni Abel na hindi tama, di po ba? Mm-mm. Eh, siyempre, dahil mahal niya ang kapatid niya, Sinabi. inaanuhan niya yung binibigyan niya ng advice. Kasi ganun yung parang interpretation ko doon, Brother Marlon Yes, eh. opo. Ayaw niyang patuloy sa sa paggawa niya ng hindi maganda. Bagamat siguro hindi nga nakikita ni Cain yung kanyang kamalian, ngayon as family, isasabihin natin yun eh. Kasi kung tayo ay kahit ako, siyempre, hindi ko po alam kung ano yung kamalian ko, di po ba? Kung hindi sabihin ng asawa ko na, Han, ganito yan, hindi mali yung ginagawa mo. Di siyempre po, kung tayo ay may pagmamahal sa ating Diyos, sa ating mga family, then we should listen instead of listening to your friends. Kasi nga, may masamang payo ang kaibigan mo at saka ang friends mo, Brother Marlon. He cannot always be there for you, but your family is always being to be there, good or bad. Yes. Naandyan lang po sila. Hindi yan mga mawawala. Ang sa atin lang po is makinig, magpakumbaba sa ating mga pamilya. Gaya ng tinawag ko, kung hindi ko po kahit si ganong naanohan, kung nagpakumbaba ba si Cain kay Abel eh. Pero yun nga, yung sa pananampalataya, sa kanyang kaluluwa is talagang mawawala na yun talaga hanggang sa mamatay na nga yung pananampalataya ng isang taong mataas, yung hindi tumatanggap ng kamalian. Yun lang po, Yes. sorry po, napahaba na naman. Amen and amen. Thank you, Ate Edith. Ano po? Okay lang po yun na mapahaba yung ating share. Ano? Kasi, alam niyo, napakasarap makinig ng ano po, ng ating pong mga share, mga ating insights. Ano? At napakahalaga po kasi ng ating pong mga tinatalakay ngayon. At tulad ngayon, yung ating pong pinag-aaralan, pamilya mauna. Ano po? Kung walang ibang magmamalasakit sa kapamilya, kundi yung mismong kapamilya niya. Yan, okay. So, ating pong pakinggan naman si Brother Dong. Sige po, Brother Dong. Go ahead, Brother Dong. Walang sound, Brother Dong. Pakipindot yung mga pinipindot mo para magkaroon ng sound. Nawala na naman. Kanina meron na, Brother Dong Okay, balikan ka namin. Okay, sige, Brother Dong. Wala eh. Sound check. Wala, Brother Dong. Balikan ka namin. Okay, so, Brother Alan, sige po, go ahead. Magandang umaga po sa lahat at maulan man, happy Thursday sa lahat po. Alam niyo po mga kapatid, itong bagay na ating pinag-uusapan ay tinignan ko sa aking mga pambasahin. Mayroong tinatawag na spiritual anger and physical anger. Itong ating pinag-uusapan ay yung kay Cain, ay maaari din nating i-align ito dun sa alibughang anak ba, na nung bumalik yung kapatid niya, anong naramdaman nung isa? Nagalit po yung isang anak kasi sabi niya, ang tagal na akong nagsisilbi sa inyo, tatay ko, ay bakit hindi mo ko tinatrato na ganito? At yung isa, kung kayo nilustay yung inyong yaman, kung ano nung kalukuhan yung ginawa, tapos nung bumalik, anong ginawa niyo? Pinagsilbi, pinagandaan niyo pa. Bakit ako hindi ko naramdaman yun? Yung mga kapatid, ito ay ito yung bagay din na naramdaman. Si Cain siguro ay nagselo siya eh. Pagka kasi talagang binalo tayo ng selos at ng kasalanan mga kapatid, mahirap. Kaya ito'y personally mga kapatid, makaka-relate kami dito
ni Sister Donna nung panahon kami nagdamdam at nagtampo sa iglesia ay Brother Marlon, wala, kami lang din ang tao, no? Tao lang din ang talo kapag sumama ang loob niya sa tao at hindi kayo dumalo, ay nako, mahirap mga kapatid. Ang pagtatampo niya sa tao ay pagtatampo niya sa Panginoon. Kaya makikita namin ay magkakasundo yung mga magkakapatiran. Ako po yung sinasabi ko na personally kasi ito yung naranasan namin. Nakikita namin magkakasundo. Ay, kami nilalayo namin ang aming sarili. Nilayo ba namin ang aming sarili sa tao? Hindi. Sa Panginoon. Kaya sabi nga dito, Brother Marlon, sa quotation, if being hurt by the church causes you to lose faith in God, then your faith was in people, not in God. Amen. Tandaan po natin yung mga kapatid. Kung nasaktan tayo sa iglesia, hindi ang Panginoon ang ating tinitingnan, kundi ang tao. Yung kapatid, yung mga ganun bagay ay sabi nga, the greatest enemy to human soul is the self-righteous spirit which men look to themselves Correct. for salvation. Yung nangyayari mga kapatid pag yung halimbawa ay self-righteous tayo, ay bakit ganun? Ay mas ako dun ay ganun po inire-raise po natin ang ating sarili to the extent na magalit tayo, maapektuhan tayo. Kaya mga kapatid, ito yung malaking aral po sa atin. Unang-una, andun din ang temperance, pagpipigil po sa ating sarili, and evaluate po natin ang ating sarili. Sino bang may diferensya? Ako ba? Hindi naman siguro ang ating Panginoon, kasi ang ating Panginoon, all the grace that He bestows ay para sa atin. Kaya mga kapatid, ito po ay isang magandang bagay po para sa atin. God bless us all. Amen. 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 Thank you so Amen. much, Brother Alan, sa iyo pong napakagandang binahaging yun, ano. Ang nakaka po dito, no, ang nakakapanliit, yun pong magalit si Cain sa Diyos. Na kung saan ay bakit hindi mo tinanggap yung handog ko, no? Yun po bang pinipilit niya, parang pinipilit niya na sapawan yung gusto po ng Diyos. At nangyayari po ito sa katotoong buhay, mga kapatid, na kung saan yung paraan natin ng pagsamba, ito ang nakagisnan ko, ito ang nakalakihan ko, ito ang nakaugalian ko, ay magtiis ka na lang Diyos. Parang ganun po ang binabanggit natin. Mga kapatid, hindi po dapat maggagayon. Kundi ay kalooban po ng Diyos ang dapat masunod. Tayo dapat ang sumusunod, mga kapatid, ano? Pagka ang Diyos ang sumunod sa atin, ikaw na yung Diyos, hindi na po siya. Okay. Brother Dong. Sige po, Brother Dong. Okay po, test mic. Okay na po ba, Elder? Okay, loud and clear, Brother Dong. Okay po, magandang umaga po sa ating lahat. Imagine ko lang, Brother Marlon, yung sinabi ni Ate Edith kanina, yung si Cain at si Abel na naglalakad sa parang siguro sinasabi nitong si Abel, kuya, sa susunod na mag-aalay ka, gawin mo yung ginawa ko, yun ang tamang pag-aalay. Marami naman akong mga tupa dyan, pwede kang humingi. Siguro tong Cain, palibasa panganay, ba sinasabihan mo ba ako ng tama akong gagawin? Di ba? Ganun yung tao Pagkat panganay ako sa'yo, mas matanda ako sa'yo, pag sasabihan mo ako, ganun. Pero hindi po yun yung aking Kasi po, Brother Marlon, may kwento po ako dyan na totoong nasaksihan ko po. Mayroon pong isang kasamahan po natin to, Brother Marlon, sa trabaho Namatay po yung kanyang pamangkin at sabi niya sa akin, hindi daw siya naniniwala sa Diyos. Bakit daw kung totoong may Diyos, bakit daw kinuha agad yung kanyang pamangkin samantalang maliliit pa yung mga anak? Ngayon po, siyempre alamin po natin sa yung kanya pong ginawa naman pala nung pamangkin, pamangkin yung nagsusugal pala ay naaabot ng hanggang umaga sa sugalan. Kasi po siya ay nagkakapilang siguro magdamag. At may bisyo po, kaya pala inaabot ng ganun magdamag na nakakatagal. Siyempre, andyan na po yung sigarilyo, alak, at mga, siyempre, droga. Yun po.
So, sinisisi na yung Diyos. Bakit daw? Kung totoong may Diyos, bakit ganun daw? Kung may awa raw, maliliit pa yung mga anak, ay kinuha na. Inatake po kasi eh. Hindi naman po sa aksidente namatay, kundi sa atake. So, yun po, na kung gumawa ka ba naman ng mabuti, sabi nung sa ating pong talata kanina, no, sabi Tama. ng Panginoon, ay hindi ko ba tatanggapin? Correct. Ay wala naman po pala kasang ginawang mabuti, puro pagsuway, paglaspag sa katawan. Tapos nung siya'y namatay, ay yung tiyuhin naman ay nagagalit sa Diyos na hindi daw totoo. Sana siya na lang daw yung kinuha, hindi na yung... pero nung nabubuhay naman siguro yung tao, hindi naman niya nasabihan na mali yung ginagawa mo. Ay wala namang nagsasalita doon. Ay yun, tinuloy yung kanyang mga gawang mali at umantong sa kanyang kamatayan. Bagkus totoo naman po na maliliit pa nga yung mga anak. Yun po ang nangyari. Pero kawawa po yung Panginoon, siya pa rin yung nasisi. Correct. Samantalang ginagawa niya yun hindi siya nagpapaawat sa asawa. Sinasabihan siguro naman ng asawa yun kasi masama talagang gawa eh. Magdamag na nagsusugal, pinapabayaan yung katawan at may bisyo pa. Yun po yung nangyari sa kanya. Kaya yun po yung mga sinasabing gawa natin na hindi nawala yung Diyos sa ating buhay, na gawa natin sa ating sarili na ay sa mga sariling desisyon, tulad na sinabi mo kanina, Brother Marlon, danas po natin yan. Yung mga desisyon na hindi nakasangguni sa Panginoon, na mga desisyong alam naman nating mali pero tinutuloy pa natin. Talagang kumbaga hindi mo alam na pero sinasadya mo na talaga na itong gusto ko, Panginoon, hindi ka pwede dito. Gusto ko to hindi mo pwedeng panghimasukan to. At hindi ako sasangguni sa iyo sapagkat alam ko na hindi mo to ibibigay dahil mali nga alam natin yung ganun May Bagkat ganon. ito ang gusto kong mangyari. Yun lang po at magandang umaga po. Tama, brother. Natatawa ako. Amen. Kasi talagang totoo mga kapatid, meron siguro kayong maisishare din ng ganyang mga karanasan mga kapatid, na kung saan pagka alam natin na hindi yun ang ibig ng Diyos, hindi na natin pinagpipray. Hulong na lang tayo ng hulong. Pagka tunay nga na, alam nyo, yan ang tendency na, ba't nga ba ganyan mga kapatid kayo, Alam na natin, nilatag na ng Diyos kung ano ang tama, kung ano ang mangyayari kapag sinunod mo yung kanyang kalooban. Nilatag niya rin kung paano ang mali at kung anong dadanasin mo kapag yun ang ginawa mo. Pero machulit pa rin tayo talaga. Talaga bang ginagawa natin yung ating ikapapahamak, sinasadya natin na tayo mapahamak? The worst pa, mga minamahal ko, pinagtatanggol pa natin yung mga pagkakamali. Kaya nga nawa sa umagang ito, magkaroon tayo ng realisasyon sa ating pong mga aral na napapakinggan, na piliin po natin na kapag narinig natin ang mga corrections, tanggapin po natin. Kapag na-realize natin yung ating mga pagkakamali, surrender agad sa Diyos at pagsisihan. Kaya huwag tayong mangyari sa atin yung kagaya po nangyari kay Cain. Kinubabawan na po ng galit, mga kapatid, galit sa kanyang kapatid dahil gumawa ng mabuti, at galit sa Diyos dahil hindi sinunod yung kanyang gusto. Yan. So, matuto po tayo. Okay, Brother Alan, pagkatapos babasa tayo ng mga komento. Alam nyo mga kapatid, ang galit kasi, parang puspol, yung palitan ng pusporo, na maliit man yan, kapag inilagay natin yan sa isang bagay o ano pa man, ay mabilis kakalat ang galit mga kapatid. Part doon sa aking experience namin, Sister Donna, ay kaya ngayon po mga kapatid, sabi ko nga, may makikita man po tayo na hindi kaaya-aya, sabi nga ni Brother Marlon kanina, ay pikit mata at idilat iton sa ating Panginoon. Amen. In that way mga kapatid, mawawala. Mararamdaman nyo naman mga kapatid yung paglokob sa inyo, na yung parang bagang nabubuhusan kayo ng unti-unti ng malamig na tubig at muhupa ang galit. Sabi nga mga kapatid, share ko itong sabi ni Charles Spurgeon, I heard someone say that
he was sorry he had lost his temper. I was uncommonly glad to hear that he had lost it, but I regretted that he found it again so soon. Nakakalungkot pa yung mga kapatid yung nasabi is, pasensya na hindi ako nakapagpigil na wala ang aking temper. Sabi din sa kanya, but I was uncommonly glad to hear that he had lost it. Nakakatuwa that na-lost niya. Ay, na-lost niya yung temper niya. Tapos nakita niya uli yung temper, kaya bumalik po uli siya sa pagkagalit. At sabi, piece of advice din po, if any man thinks ill of you, do not be angry with him. Meron man po tayo alam na nagagalit sa atin. Huwag po tayo magagalit doon sa tao na yun. At kasi, for you are worse than he thinks you to be. Pag nagalit tayo, nag-bounce back tayo, mas worse po tayo doon sa taong nagagalit po sa atin. Kaya mga kapatid, physically, mga kapatid, 1 minute of anger awakens the immune system for 4 to 5 hours. Kita niyo mga kapatid kung anong destructive effect ng pagkagalit sa atin. 1 minute of laughter boost the immune system for 24 hours. Kaya, sabi nga Elder, keep on smiling. Ngiti lang palagi. Maging masaya po tayo para sa ating Panginoon. Salamat po. God bless us all. Amen and amen. Amen. Thank you, Brother Alan. Pakishare nyo nga yun, Brother Alan, sa ating GC. Na, ang ganda nun yung mga kay Sir Spurgeon. Sige po. Yung mga huli na shinare mo. Ang ganda nun. Sige. Sige po, saan ka po mga Elder. Mga kapatid, matuto tayo doon sa ating pong mga napakinggan na napagaganda ng mga pag-share natin ngayon. At talaga kakapulutan natin ng mga magagandang aral. At walang idudulot na pangit kung tayo po ay makikinig sa tama. At gagawin natin kung anong tama. Nakakatuwa yun, nakakatuwa malaman na yung galit daw ay nakalimutan, pero nakalulungkot na natagpuan agad yung pong pagkagalit. Yan. Kaya nga maging totoo sa atin yan. At piliin po natin na gumawa ng matuwid sa Panginoon. At kasama natin si Sister Arsenio Merioles. At bumabati rin sa atin si Ate Lita. Kasama rin natin si Sister Leia Gumayagay. Si Ate Tessie, may share siya. Sabi niya sa atin ni Ate Tessie, sa atin pong mga kapatid o sa ating kapwa, ang sabi po ng Leviticus chapter 19 verse 17 and 8, huwag magtanim ng galit, kundi kausapin, pangangaranan, at wag magiganti o magtanim ng galit. Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Amen. Opo, tama, Ate Tessie. At napakaigi po ang Bible principle ay ating pong iyan po ang maging rule ng ating pong pakikitungo. Di po ako makapasok dito po sa ating pinag-aaralan. Marami rin sa ating kagaya ni Cain at ni Abel. Si Cain nagmamalasakit sa kapatid, si Abel siguro to. Nagmamalasakit sa kapatid, ngunit si Cain dahil sa pagmamataas ayaw tumanggap ng payo. Palibasa nga panganay siya, isip niya siya mas magaling, ang tama, ngunit hindi po ganon. Kahit po tayo, kahit magulang na nga tayo, ngunit tama ang sinasabi ng ating mga anak, makinig po tayo at sundin naman din kung ano ang tama ang sinasabi sa atin. Amen. Be open to criticism, mga minamahal ko, and be open to corrections. Kasi kung hindi po ganon, hindi po tayo, wala pong improvement sa atin mga kapatid kapag hindi tayo naging open sa ganyan. Ang sabi niya Tilita, Amen, Brother Alan. Ayan, okay, thank you so much. Brother Alan, ano po yan? Prayer request po ba yan o ano? Nakatouch yung kapatid niyo? Ano po? Bible verse lang po tungkol sa anger, Brother Marlon. Sabi po sa James 1:19, mga kapatid, be quick to listen, slow to speak, and slow to anger. Amen. Yun naman po. God bless us all. Amen and amen. Thank you so much sa pahabol na Bible verse. At thank you so much sa inyong pong mga pag-share na busog tayo sa ating pong mga napakinggan.